Bakit nga ba gustong sakupin ng Russia ang Ukraine? Abangan ang kabuuang ulat dito lang sa Balitang K-pop Special Report. Бажаю здоров'я, єдина країна. Magandang araw sa inyong lahat mga tsinggo. Over the bakod muna tayo ngayon sa ating pagbabalita sapagkat lahat na yata ng tao ngayon sa buong mundo ay nakatutok sa lumalaking tensyon sa nagaganap sa pagitan ng Ukraine at ang sumasalakay na bansang Russia. At kung ito ay magtatagal, siguradong may malaking epekto ito sa ekonomiya at sa loobin ng mga tao sa buong mundo. Bakit nga ba gustong sakupin ng Russia ang Ukraine? Base sa aking pananaliksik, mayroon itong tatlong rason kung bakit mas lalong lumalakas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Una, ang bansang Ukraine ay napakahalagang lupain o dako ng Russia. Pangalawa, tunggalian nila sa kanilang teritoryo. Ang bansang Ukraine ay isang napakahalagang lupain o dako ng Russia. Upang malaman natin ang tunay na dahilan, ay balikan natin ang kanilang kasaysayan. Ang Ukraine ay isa sa mga 15 bansa na kasapi ng USSR na naitatag mula 1922 hanggang 1991, kasama ang Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan at Russia. In other words, sila ay isang Soviet family. Alam niyo ba mga tsinggo that on the 9th century, ang Ukraine ay isa sa may pinakamakapangyarihang imperyo noon na pinamamahalaan ni Grand Prince Volodymyr. Ang bansang Russia ay nagsimula mismo sa Kievan Rus, which is actually the capital city of modern Ukraine. So basically, isinilang ang Russia sa mismong lupain ng Ukraine or Kievan Empire. Ang dalawang bansang ito ay patuloy na lumaganap at naging isang bansa na tinawag na USSR noong 1922. Kumbaga, mahal nila ang isa't isa dahil sa puso't isip nila sila ay iisa. Kaya kung titingnan mo ang kanilang kultura at tradisyon ay medyo magkalapit ito sa isa't isa, kahit ang kanilang national costume ay parang walang pinagkaiba. Malapit din silang magkasosyo sa ekonomiya at sa larangan ng politika. During this period, ang USSR or kilala natin sa Union of Soviet Socialist Republics ay ang pinakamalaking bansa sa buong mundo na kung tutuusin ay katumbas ng 2.5 land area ng Estados Unidos. Gayunpaman, karamihan sa mga sakop nito ay Russians, Ukrainians at Belarusians na kung saan ang tatlong bansang ito ay higit na makapangyarihan out of 15 countries. Ngunit sa di inaasahan dahil sa economical at political na mga kadahilanan at matapos matalo sa Cold War laban sa Amerika, ang USSR ay humina ang kanyang kapangyarihan at tuluyang gumuho noong December 26, 1991 at naghiwa-hiwalay ang 15 at bumuo ng sarili nilang estado. Isa sa mga nabuong estado o bansa ay ang Ukraine at opisyal nilang nakamit ang kanilang kalayaan noong August 24, 1991. Ngunit hindi ito ikinutuwa ng isang young intelligence officer na nagngangalang Vladimir Putin na hinahinay na tumindig sa ngalan ng Soviet Russia. Siya ay sinilang noong October 7, 1952. Si Putin ay dating intelligence officer ng Russia mula 1999 to 2008. At the same time, Prime Minister mula 1999 hanggang 2000. Naging Prime Minister ulit noong 2008 hanggang 2012. At nahalal bilang presidente ng Russia noong 2012 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman si Putin ay naging second longest current serving European president after Alexander Lukashenko na current president of Belarus.
Noong 2005, may ipinahayag si Putin sa isang State of the Nation address na itinaas ng kilay ng iilan. Ang pagguho daw ng Soviet Union ay isang malaking kasawian sa ika-20 siglo. Kita niyo mga chinggo, para sa kanya ang Ukraine at iba pang bansa ng USSR ay iisa. Kaya nung siya'y nahalal bilang Pangulo noong 2014, he started his plan into action. Goal is to salvage what was the Soviet Republic had. Para sa kanya, ang Ukraine ay isang diamante ng Soviet Union na kung saan dito nagmula maging ang kultural na pamana. There are time on 1700 na si Catherine the Great ng Russia na siyang namamahala noon ay nagpadala ng maraming Russian sa Ukraine upang doon mamuhay. At ang Russian lamang na wika ang dapat gamitin sa paaralan. And by 1800, ang Ukrainian language was banned. At noong 1930s and 40s, maraming ethnic Russians were relocated to Ukraine because of economic and political issue. Kaya walang duda kung bakit maraming Russians sa Ukraine, lalong-lalo na sa silangang bahagi. Kasi in the first place, they designed it that way. At isa pa, ang Ukraine ay isang masagana sa carbon, iron, mataba ang lupa at maunlad na bansa. Kaya ganito ang kanyang pagkahumaling sa kanyang kasintahan. Let me correct myself. His ex-girlfriend actually. Dahil sa lumalaking impluensya ng taga-kanlurang bahagi ng Ukraine at ang pagka-elect ng bagong Western President na si Volodymyr Zelensky, Vladimir kung bigkasin sa Russian at kaparehas pa ng pangalan ng presidente ng Russia ngayon. Coincidence? Ito ay umagaw ng atensyon kay Putin. He was elected last 2019. Isa siyang vocal critic of Russia at pumitigil sa pang-aagaw ng mga Russian sa silangang bahagi ng kanyang bansa. Actually, 73% of the population voted Zelensky to be their president. At siya ay isa sa mga lumalaban upang makamtan ang tunay na kalayaan ng Ukraine. Kaya naman, ito ay kinabahala ni Putin sapagkat nawalan siya ng puppet na leader matapos na patalsik ng hukom ang dating presidente. At natakot siyang mawala ang kanyang dating kasintahan at umibig sa iba. Sabi nga naman ng ibang netizens, "Hello Putin, mag-move on ka na. Ayaw na sa'yo ng ex mo. Palayain mo na siya." At ayon naman sa report ng Gravitas, Putin didn't realize that the world has moved on. Ayon sa modern datos, 70% of the population ay hindi sang-ayon na sila ay iisa o kailanman ay maging isa. At 67% ay gustong maging parte na ng Europa. Maybe nakita na ng mga tao ngayon ang comparison sa pamumuhay under Russian rule at Western countries. At dahil sa internet at teknolohiya, madali na lang ngayong maipasa ang mga impormasyon saan ka man sa mundo at makita ang tunay na kulay ng isang tao. Isang upload mo lang, buong mundo na ang makakakita. Compared to the past decades na kung saan madali mong mapagtakpan ang mga kabulustugan mo at magkunwaring isang santo. Well, this generation tends to be wiser now. Kahit ikaw ay simpleng mamamayan lang at magmamatigas na bumayad ng in-order mong food package kasi walang chicken cordon, naku po, isang upload lang, you will be famous for a while. At this point, si Russia ay masasabi nating di pa talaga nakamove on. Kaya naman ay kumilos na ito ng di makataong hakbang at labag sa international law na nagsimulang lusungin ang Ukraine mula sa hilaga, silangan at timog na bahagi nito amidst the pandemic. Ngayon, dito papasok ang pangalawang rason. Tunggalian ito sa kanilang teritoryo. Kung titingnan natin ang Ukraine, ito ang ikalawang bansa after Russia na may malaking land area sa Europa na may sukat na humigit 603,550 square kilometer na may 44 million na populasyon and a GDP of more than $155.6 billion. Isa sa pinaglalaban na teritoryo ngayon ng Ukrainians ay ang Crimea. Ang Crimea Peninsula na kung saan pagmamay-ari ng Ukraine sa timog na bahagi nito sa may Black Sea. Ito ay may 2.4 million population. Karamihan ay mga Russian-speaking people. Ngunit noong 2013, ang Pangulo ng Ukraine na si Viktor Yanukovych na isang pro-Russian ay tumanggi sa paanyaya ng taga-kanluran na sumali sa kalakalan at asosasyon nila. Bagkos kumampi ito sa Russia kapalit ng murang supply ng gasolina at ang hinihinging kapalit ng Russia ay ang paglalagay nito ng military base sa Crimea.
Kaya naman kahit Russian mismo na nakatira sa Crimea ay nagprotesta sa kanilang pangulo matapos nitong nakipagsunduan kay Putin. Kumbaga kasi parang ibedenta sila at ang kanilang lupain sa Russia. Di lang ang mga taga-Crimea pati na din ang ibang parte ng Ukraine, mga 300,000 ang nagprotesta sa kanyang makasariling desisyon. Mahigit 100 ang namatay matapos silang binaril ng mga tauhan ni President Yanukovych. Dahil sa mga protesta, makasariling desisyon at sangkot sa korupsyon, si President Viktor Yanukovych ay pinatalsik sa kanyang pwesto noong February 22, 2014 at lumipad patungong Russia. And of course, ito ay ikinundi na ng Pangulo ng Russia. Sa kabila ng lahat, simula 2014 matapos ang pagpapatalsik kay Yanukovych ay nagsimulang sumalakay ang mga Russian military sa Crimea at noong March 16, 2014 ay nagkaroon ng butuhan at ang resulta ay ang Crimeans daw ay gusto nang maging parte ng Russia. Well, legit nga ba ang naging butuhan? Well, depende sa tinatanong mo. Matapos nito ay diniklara ng Russia na isa na daw independent state ang Crimea at sila na ang mamamahala dito. Ngunit ang Ukraine ay di pa rin binibitawan ang Crimea kahit nasakop na ito ng Russians sapagkat iligal ang kanilang ginawang pagsakop at naniniwala silang balang araw ay mapapasa kanila din ito muli. Sa ngayon, ang Ukraine ay nahati sa dalawa, ang East at saka West. Ang kanlurang bahagi ay mga pro-European at ang silangan naman which is closer to Russia ay karamihan ay mga native Russian-speaking people. Nakakalungkot ang dalawang lungsod ng Ukraine sa silangang bahagi na malapit sa Russia na Luhansk and Donetsk na tinatawag din na Donbas region ay sinalakay ng mga Russian rebellion which is of course backed up by the Russian government noong 2014 na kumitil ng humigit kumulang 14,000 ka mga tao. Kaya nabuo ang Minsk Agreement kasama ang Russia, Ukraine, France at Germany na pumirma sa kasunduang itigil na ang digmaan at ang Russia ay kailangan ng umatras upang makamit ang kapayapaan. Ngunit tila ayaw paawat ng Russia at pinatuloy pa rin ang kanilang operasyon. So basically, the Minsk Agreement failed. Instead, nagpadala ng libu-libong militar ang Russia at this part noong 2014. Ayon sa mga taga-Russia ay gumagawa lamang daw sila ng military exercise. But the Ukrainians and other parts of the world are questioning themselves. Really? In that area? What happened next? Di yung naiisip nyo, tuluyan itong nasakop ng mga rebelte. 2 major airports of Donbas region were down, and the businesses, schools, and services shut down. So basically mga chinggo, kitang-kita talaga natin na pinagplanuhang mabuti ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine. Kung titingnan mo, he had his military set up first in the south, in the east, and in the north, which is the Belarus, a pro-Russian country, before invading to Ukraine. Russian troops launched an attack on Ukraine on Thursday, February 24 that started with explosion in the capital Kyiv and other cities. Zelensky announced Ukraine had cut diplomatic ties with Russia, declaring martial law and offering to issue weapons to anyone who wants to defend the country. Ito ang kanyang mensahe sa kanyang mamamayan. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! As you can see, the Ukrainian government and the militaries and the people stand strong to defend their nation. However, si Volodymyr Zelensky ay nananawagan ng tulong sa ibang bansa laban sa sumasalakay na Russia. Ngunit, ang babala ni Putin, sige, subukan nyo kung ayaw nyo makatikim ng di nyo pa nararanasan kahihinatnan. Lalong-lalo na ayaw niyang makialam ang mga taga-NATO. Kaya ito ang pangatlong rason kung bakit sumasalakay ngayon si Putin sa Ukraine upang mapigilan nito ang pagsanib sa NATO. As I mentioned earlier, NATO stands for North Atlantic Treaty Organization, isang international political and military organization na kung saan ay nangakong magtutulungan sa isa't isa kapag ang miyembro nito ay nasa panganib sa lahat ng paraan sa politika man o militar. Kumbaga, ang laban sa isa ay laban sa lahat. Ito ay maituturing na pinakamakapangyarihang alyansa ngayon sa buong mundo. And currently, ito ay mayroong 30 miyembro.
Ito ang mga bansang magkasamang bumuo ng NATO noong 1949. Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, United Kingdom at United States. Ito naman ang sumunod na sumama during Cold War, ang Greece, Turkey, West Germany at Spain. At ito naman ang mga bansa na umadim after Cold War: East Germany, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Croatia, Montenegro at North Macedonia. As you can see mga chinggo, tatlo dyan ay mga former members of Soviet Union. At ang Ukraine ay gusto na ding sumali sa NATO. Actually, 59% of the population is in favor of it. And here comes Putin to interfere it.